Itutuloy po natin itong second part ng ating pinag-aralan last time. Kung maalala ninyo, ang pamagat ng message last time ay Shema, or hear or listen. Yan pong binasa nating verse na yan or verses, kaugalian o tradisyon ng mga Israelita, ng mga Hudyo, na early in the morning, saka bago lumubog ang araw, binabanggit nila yan. Yan po yung binanggit ni Moses nung sila po ay nasa Exodus by that time. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And as for you, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Kung maalala po ninyo, yan din yung sinabi ni Jesus Christ, di ba? Kasi tinanong siya ng mga Pharisee, ano ba yung greatest law or commandment? Ang sabi ng Lord, alam niyo naman, di ba? Una, love your God, syempre, yung binasa natin ngayon, with all your heart, soul, and strength. And pangalawa, love thy neighbor as yourself. Kung mapapansin po ninyo, dalawang tipak na bato yung hawak ni Moses. Yung unang tipak po, 4 ang laman nun. Yun yung obligasyon ng tao sa Diyos. Tapos yung kabilang tipak ng bato po, 6 ang nakalagay doon. Yun naman ang obligasyon ng tao sa kapwa-tao. Dalawa. Ang sabi nga ng Lord, hindi po pwedeng sinusunod mo yung isang tipak, yung obligasyon mo sa Panginoon, yung pangalawa naman hindi mo ginagawa o yung obligasyon mo sa tao. Hindi rin naman pwedeng ginagawa mo yung obligasyon mo sa tao, hindi mo naman ginagawa yung obligasyon mo sa Diyos. Hindi pwede. They walk hand in hand. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you want to be perfect like the Father in heaven, ano sabi ng Lord? Gusto ba ninyong sagutin ng Panginoon, ng Amang nasa langit, ang panalangin ninyo? Gusto ba ninyong maging perfect like Him? Simple lang naman ang sagot ng Lord forgive. Forgive. Ang sinabi dun sa Lord's Prayer, which is actually prayer natin, tinuruan tayo ng Panginoon dun, manalangin ka man na manalangin, kung wala ka namang pagpapatawad sa kapwa mo, nagsayang ka lang ng panahon para manalangin. Ang sabi ng Lord, magpatawad ka muna, then saka ka manalangin sa akin. Kaya po, kung meron mang prayerful sa atin, pero po hindi kayo marunong magpatawad, kalimutan nyo na yung prayer ninyo. Wala pong sagot na manggagaling sa langit doon. Ang magiging sagot ng Lord, kung meron man, ang sasabihin sa iyo, forgive first. Matuto ka muna magpatawad sa kapwa mo, saka tayo mag-usap. Mapapansin ninyo, maraming panalangin, bakit tila ba hindi sinasagot ang Diyos? Isa, hindi ka marunong magpatawad. Bang feeling mo perfect ka, ni minsan hindi ka na nagkasala sa Diyos, at hindi mo kaya magpatawad ng iba. So itutuloy po natin, pero magkakaroon po tayo ng Hebrew interpretation dito sa binasa natin kanina. Pakiclick na lang po. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Yan po ang English. Basahin natin sa original Hebrew or Aramaic. Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yan pong binasa natin sa pangalawa, yan po yung eksaktong meaning ng translation ng English. Shema, listen Israel. Yisrael. Kaya nga po yung Jerusalem, sa lengguwahe, sa dila ng mga Hudyo, ng mga Israelita, Jerusalem. Wala pong letter J. Walang letter J sa original Hebrew. Walang J. At malalaman ninyo yung mamaya. Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yung one Echad. Ano ba yung sa Arabic yung one? Wahid no? So medyo malayo. Ito po ngayon ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ito. Huwag na po tayo magpakatagal. Isang click, sister. Yan po ang pamagat ng mensahe sa araw na ito. Ngayon po naiintindihan nyo na. Yan po. Yan po ay Hebrew letters. Ano naman po siya sa English? Pakiclick ulit, sister. Yahweh. Ibalik mo ulit doon, sister. Para makita nila ulit. Sige, okay na. Yun ang hirap. Pwede bang pakifix to? Para nakokontrol ko? Bakit hindi ko makontrol yung ano? Siguro mas maganda may cable na yan no? May cable na siya. Okay, paki-click sister ulit. Yahweh. Para mas malinaw po, ano naman sa English? Ang Yahweh. Sige.
He will be. Yun po ang ibig sabihin ng Yahweh. So nalaman na natin na Hebrew, nalaman natin yung English counterpart ng mga tekstong Hebrew kanina, ang meaning po ng pangalang yan, He will be. At makikita po natin yung tagpong yan sa part 1, the name. Magkakaroon po tayo ng pag-aaral ngayon about that name, the name of our Lord. Kasi maraming nagtatalo, ano ba talagang pangalan ng Diyos? No? And to be honest with you mga kapatid, hindi niyo makikita sa English Bible yung tunay na pangalan. Kadalasan kasi naiiba yung spelling. Ulitin ko po, walang letter J sa Hebrew alphabet. Y meron, letter Y. Kaya nga po si Jesus, Yeshua. Si Joshua, letter J sa English, pero po sa Hebrew, Yeshua din siya. Ang Jerusalem sa English, sa Hebrew, Yerushalayim. Yerushalayim. Mapalad tayo ngayon, meron tayong chance na malaman, bumalik sa Hebrew alphabet, sa Hebrew words. You know why? For me, bilang teacher, bilang nagmemensahe, nakita ko yung kagandahan kasi mas nagiging tama ang interpretation. I'm not saying wag nyo nang gamitin yung mga English Bibles ninyo, pero mas maganda kung kahit papaano nag-e-effort tayong bumalik sa original na Hebrew. So part 1, the name. Makikita natin una sa Exodus 3:13 to 15 itong passage na ito. Ito kasi nag-uusap si Moses saka ang Lord, di ba? In burning bush. At ang sabi nga ng Lord kay Moses, dyan sa babasahin natin ngayon, Moses said to God, ay, yun po ba ang gusto niyo ipagawa sa akin? Pero Lord, ganito po. Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, paano ko po kapag tinanong ako ng ganito, what is His name? Ano pong sasabihin ko sa kanila, Panginoon? Kasi kailangan meron akong pangalang mabanggit. Parang sa atin sa ngayon, di ba? Uy, brother, sabi nga pala ni Kuan, magtimpla ka raw ng kape 10. Sino yung Kuan na yan? Sino ba yung si Kuan? Di ba kailangan mo ng pangalan eh? Uy, pahingin nga ng pera. Bakit? Eh, sabi ni Kuan, bigyan mo ako ng pera. Sino yung Kuan na yung misis mo? O sige, yan. Di ba? Mahalaga kasi may pangalan kasi nandun yung authority. Yun ngayon yung dilemma ni Moses by that time. Kasi this is the first time nakausap niya ang ating Panginoon ng ganito. Ganito ko powerful. At isinusugo na siya. Ano po yung pangalan, Panginoon, na babanggitin ko sa kanila? Sino yung nagsugo sa akin? Siguro naharangan. Okay. Verse 14, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am, or sa Hebrew, Ehyeh, has sent me to you. Kapag ang Diyos ang nagsabi, I am, Ehyeh. Pero maalala natin, hindi naman yun yung pangalan pinag-uusapan natin, di ba? Kasi yun yung salita, yun yung pangalan, kapag Diyos mismo nagsabi. Kausap ngayon ng Panginoon sa Moses, sabihin mo sa kanila, Ehyeh, I am, sent me to you. So hindi natapos ang Panginoon, verse 15. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, mamaya malalaman po natin na mas malalim, o Yahweh, hindi na po Ehyeh, kasi ito na yung si Moses na ang magsasabi. Yung Ehyeh, kapag Diyos ang nagsabi ng I am Ehyeh, pero kung si Moses na magsasabi, ibang tao na magsasabi sa pangalan ng Diyos, Yahweh. The God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. At ang sabi ng Panginoon, yang Yahweh, yang Lord, this is my name forever. The name you shall call me from generation to generation. Pakiclick po ng isa. This is my name forever. Ngayon, maaaring meron magtanong, Kuya Eric, bakit hindi Yahweh ngayon ang pinag-uusapan natin? Dapat, Yahweh is Lord. Dapat hindi na tayo Christians. Yahweh-sians na tayo, or what? Kasi yun ang sinabi ng Biblia, Yahweh pala ang pangalan ng Diyos eh. Yahweh pala eh. Bakit hindi? Malalaman din natin mamaya.
Ngayon po, alam naman natin na ganun kaingat ang mga Israelita sa paggamit sa pangalan ng Diyos. Hindi po kasi basta-basta ginagamit ang pangalan ng Diyos. Even us, hindi ba dumarating ang time, inuutusan natin, sinasabihan natin yung mga kamag-anak natin, yung mga anak natin especially, wag mo basta-basta ginagamit ang pangalan ko, ha? Mamaya kung ano-ano yung pinagagamitan mo. Alam ba, sa tindahan, utang. No? Sabi po ng tatay ko, Tatay Arman, no? Yung kapag nangungutang sa tindahan, pangalan ni Arman lagi ang sinasabi. Kaya ikaw ngayon, mag-iingat ka. Oy, yung pangalan ko, kung pwede lang, huwag mong ginagamit, ha? Hindi lamang yung sa mga usapan. Uy, Kuya Edgar, sabi nga pala ni Kuya Lemuel, pautangin mo ko or what? Or gawin mo to, o gawin mo yun. Kasi magagamit sa hindi magandang kapamaraanan ng pangalan. At tayo ba, gusto ninyo yung pangalan ninyo kung saan na lang ginagamit? Ang hilig pa naman ng tao kung saan sinusulat ang pangalan nila, di ba? Pupunta ng Hidden Valley, no? Lalagay yung pangalan niya nung dati niyang girlfriend. Iba na girlfriend niya. Papalit-palit kasi di kada punta nyo nun, iba-iba. Ang tao mahilig maglagay ng pangalan. Pero mag-iingat po tayo, baka yung pangalan natin kung saan ginagamit. Ganun din po mga Israelita. Napakaingat lang gamitin yung pangalang Yahweh. Okay? So titingnan po natin. In order to honor the sacred nature of God's name, that is Yahweh, the Israelites used the Hebrew word Adonai, which means Lord. At yun na yung binasa natin sa English. So para hindi ko mabanggit, para hindi ako tamaan ng kidlat, kapag ginamit ko sa walang kapararakan yung pangalan ni Yahweh, tatawagin ko siyang Lord, Adonai. Kapag big L-O-R-D, yung pong si Yahweh ang pinag-uusapan sa Biblia. May mga version ng Biblia po ganyan, translation. Kapag Diyos ang pinag-uusapan, all caps ang Lord. Kapag yung Lord na as in tao, katulad na ang tawag ni Sarah kay Abraham, Lord din Pero hindi siya Adonai, Adon. Small L-O-R-D. Kapag Adonai, Diyos yun. Kapag Adon, tao lang yun, mga kapatid. Kaya pinapansin po yan kapag nagbabasa tayo ng Biblia. Big letters ba or small? Halimbawa, yung word na angel. Meron kasing angel na si Gabriel, si Michael, and so on and so forth. Meron namang angel na all caps. Angel mismo ng Diyos yun. Siya mismo na nagkatawang tao. O nagkatawan or gumawa ng wangis na parang tao. At ilang beses nagpakitang Panginoon bilang anghel sa Old Testament. So yun po yung mga pinapansin natin kapag nagbabasa tayo ng Biblia para po hindi natin nami-misinterpret. O nga po pala, welcome po sa ating mga bisita. Nawa maging madali sa inyong unawain, masundan yung ating pinag-aaralan. Gayunpaman, dumating yung marami pang mga taon, the Jews further developed a visual device, next slide po, for anyone not to accidentally use God's name. Further, ang ginawa nila ngayon, tinanggal nila yung vowel sounds. Ano tawag dyan? Yan po yung tinatawag na tetragrammaton. Greek word na po yan. Tetragrammaton, which means 4 letters. Grammaton, grammar, no? Yung pong tetra kasi 4. Yung gramma, yun yung letters. Tetragrammaton. So tinawag nilang Adonai o Lord si Yahweh para hindi magamit yung napakabanal na pangalang Yahweh. Later on, binago nila para mas maging maingat, yan ang 4 na letters na yan. Pero hindi po nila binabanggit yan. Nakasulat lang. Naalala niyo yung mga magagaling na mga Muslim? Hindi, pag binanggit lang yung pangalan ni Muhammad, ano muna? Pubuh! Pubuh! Alam mo yung P-B-U-H? Peace be upon him. Kapag binanggit si Abraham, peace be upon him. Kapag binanggit si Dawood, si David, peace be upon him. Mukhang wala pa yatang peace yung mga namatay na mga kinikilala ng mga propeta. At may pubuh pa sila. Peace be upon him. Ang mga Muslim ganun din. Hindi na binabanggit basta-basta yung pangalan ng mga yun ng walang pagpipitagan. Lalo na tayo mga Kristiyano. Lalo na po ang mga Israelita. Kung meron mang ginaya yung mga yan, walang iba kundi ang mga Hudyo, ang mga Israelites. Ngayon po, after a while, the Jews later on infused the 3 vowel sounds from the name Adonai into YHWH, creating the name
ito ngayon ang bagong visual aid nila, Yahovah. Yung ilang letters sa Adonai, ipinasok sa YHWH, kaya bilang visual aid, ang pangalang Yeshua ang hindi mo pwedeng banggitin dahil napakabanal, pinalitan lang Yahovah. That is just a visual aid. Hindi yan talaga ang pangalan ng Diyos. Pero para lang hindi nila mabanggit, at para lang siguradong maintindihan ang pinatutungkulan nila ay Diyos, gumamit sila ng another visual device, Yahovah. But you know what? The Jews never used the name Yahovah because it's just a visual device that means Adonai or Lord. Kaya po ang Diyos hindi mo tatawaging Yahovah kasi Yahweh ang pangalan niya. Yahweh. Pero kung nag-iingat ka, okay na yung Adonai or Lord. But Yahovah, no. After many years, pumasok ngayon ng mga Kristiyano. But early Christian scribes did not know that Yahovah is just an artificial word. So after many years, this artificial name was later transformed into English as Jehovah. Remember, walang letter J sa Hebrew alphabet. Wala po. Kuya Eric, ang tagal na natin ginagamit yung pangalang Jehovah. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi. Ang ibig sabihin po ba nun, evil na tayo? Of course not. Kaya ako po itinuturo mga kapatid, na sa ganun tratuhin natin yung pangalang Jehovah as not the exact name itself. But it represents the one true God. So I'm not saying burahin na natin yung mga nakasulat na any Jehovah dyan. But if you want to really say the name of God, the creator of the universe, that would be Yahweh. Yahweh. Yun kasi ang binigay na pangalan ng ating Panginoon kay Moses. Alam niyo kung bakit po natin ito pinag-aralan ngayon? Hanggang ngayon kasi nagtatalo ang mga Christian theologians dyan. At alam natin, mayroong malaking relihiyon, nakapangalan kay Jehovah ang relihiyon nila. Hanggang ngayon po, hindi pa settled ang marami dyan. Pero you know what? Hindi naman dapat mangyayari yun kung bumabalik sa original manuscript. At ang original manuscript po, Hebrew at Aramaic. Hindi ako maniniwala 100% sa English lang. Gagamitin ko ang English bilang tool. Pero kung gusto mo talaga ng totoo, ng 100%, bumalik ka sa original na pagkakasulat. And that is again, ang Old Testament po, nasulat sa Aramaic at sa Hebrew. Kaya po maraming theologians, maraming pastor evangelist, kung talagang sila seryoso sa pagpapastor nila, mag-aaral yan ng Hebrew. Mag-aaral yan ng Greek. Simply because ayaw nilang mag-second guess. Kung mapapansin mo ninyo, ang English nga po kapag tinranslate sa Tagalog, ang layo na eh. Di ba meron tayong Biblia, yung ang Biblia? O ang Tagalog Biblia? Pansinin niyo, basahin niyo yung English, tapos basahin niyo yung Tagalog, malaki ang possibility, merong pagkakaiba. English to Tagalog lang yan. English to Tagalog, nangyayari siya. Kung hindi tayo matalino, hindi tayo babalik sa source. Kaya nga po maraming tools na binigay ang Panginoon ngayon. Mayroong mga Bible dictionaries. May mga Strong's, Greek and Hebrew concordance na tinatawag. And I have those. Nung mag-aral kasi kami noon, tinuruan kami sa mga bagay na yan. Tinuruan kami sa mga bagay na yan. I always go back to the source. Especially ngayon sa mundong ginagalawan po namin, ang misinformation, mas marami pa sa totoong information. Online, magugulat ka eh. Ang tagal mo ng kasama sa pag-aaral, ang dali pang maniwala sa mga copy-paste sa internet. Ito ang mga sign na babalik na talaga ang Panginoon. Ang haba. 10 years ago na ito, hindi ba niya alam? Kaya po ang GCC, ang simbahang ito, walang katapusan ng pag-aaral natin. Alam niyo kung bakit? Kapag tumigil tayo sa pag-aaral, ma-overtake tayo ng kamangmangan, ng kasinungalingan. So we always learn para hindi tayo mag-perish. Alam naman sa atin sinabi sa Biblia, di ba? Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Yung pong kakulangan sa kaalaman, yan ang nagpapahamak sa tao. So now we know.
It's not Jehovah. It's Yahweh. According to sa original na teksto. Now that we know, part 2, the majesty of the name. Kanina nabasa na naman natin, di ba, na ang meaning ng Yahweh, He will be. Napansin ninyo kakaiba, napaka-unique ng pangalan ng Lord, ano? Ehyeh, I am. Pero pag ikaw nagsabi, sabi mo, Yahweh, He will be. Kasi ganun ang Panginoon. Ano yung sinabi ng Panginoon ni Jesus Christ nung ang Diyos magkatawang tao? Makikilala ninyo ako sa pamamagitan ng aking mga ginagawa. Walang pinagkaibahan kay Yahweh sa panahon ni Abraham. Di ba? Kaya nga tinawag na Jehovah Jireh, the God who provides, kasi nag-provide. Kung ano yung ginagawa niya, dun mo kasi siya nakikilala. Yun ang kagandahan. Walang pinagkaiba sa ating mga Kristiyano. Kung ang Diyos ganun siya, makikilala ninyo ako sa pamamagitan ng aking mga ginagawa. Ganun din kasi tayo mga Kristiyano. Malalamang tayo po Kristiyano, hindi dahil sa ating mga sinasabi, kundi sa ating mga ginagawa. James again. Ang unang aklat po sa New Testament, hindi Matthew, James. Kung chronology pag-usapan natin, James po ang nauna. Kaya kung mapapansin ninyo yung Book of James, napaka-practical ng approach. Practical Christian living. Ang faith kapag hindi hinaluan ng gawa, patay. Ganun kasi si Jesus Christ, you will know who I am by the things that I am doing. Ganun din po tayo. Don't just say I am a Christian, show it. Show it. Let me hear it. Let me feel it. Let me see it. Then maniniwala ako, Kristiyano ka nga. Kanina, ang ganun na pinag-aaralan natin, di ba? Kaya gustong-gusto ko yan eh. Kasi maging sa estado ng love, courtship, and marriage, dapat maipakita ang pagka-Kristiyano. Iba ang mga Kristiyanong nag-iibigan eh, sa mga makamundo, sa mga hindi Kristiyanong nag-iibigan. Dapat po malaki ang pagkakaiba. Kasi kung yung way ninyo ng courtship, katulad ng courtship ng mga unbelievers, then you are funny. You are being funny. Show it. Maging doon sa aspeto na yon na pinag-aaralan natin kanina. Ano bang meaning ng word na majesty? Una, impressive stateliness. Kaya nga yung mga hari, mga reyna dito, di ba? Ano po ang order ninyo? Her Majesty. No? Danggit at pinakurat. Okay, Your Majesty. Di ba? Kala niyo yung mga hari at reyna, hindi kumakain ng bagoong yung mga yan. Bagay sa atin, walang hari at reyna. Oy, yung asawa mo, reyna yan eh. Di ba? At ang hari yung lalaki. Ano pa? Majesty, it means dignity. Dignified. Yun ang majestic. Kaya kapag nakakita ng ibon na talaga namang napakaganda, napaka-majestic naman ng ibon na ito. And hindi lamang yun, majesty means beauty. Hindi beauty as in according sa standard mo, kundi beauty sa tamang standard. Kasi maraming beauty ngayon sa mata ng tao, hindi beautiful sa mata ng Diyos. And we are Christians, mga kapatid. Kanina inawit natin, di ba? Lord, teach me to love what you love and to hate what you hate. Lord, teach me your standard. Ano ba talaga ang maganda, Panginoon? Ano ba talaga yung guwapo, Panginoon? Dapat tinatanong ang Diyos doon eh. Hindi ko lang nabanggit kanina sa pag-aaral. Bago nagsimula yung relationship namin ni Mrs. ni Joy, it really started with a prayer. Kasi sa youth ministry kami nagkakilala, katulad nila Sofia, katulad nila, ganyan kami noon eh, mga bata, mga youth. Sa gawain po kami nakita sa youth ministry. At wala pa akong panahon sa mga bagay na yan. No? Pero nang tumuntong po ako sa 18, naalala ko nun, galing ako ng church, pauwi ako, nasa likod ako ng tricycle, nakasabit akong ganyan. No? Biyahe po mga kapatid, 2 biyahe bago ka makarating ng church. So nakasakay ako ng tricycle sa likod, no? Pinag-pray ko yung Lord, gusto ko rin mo magkaroon ng girlfriend. Pero in-specify ko, ang gusto ko pong girlfriend Christian.
Simple lang naman ang ginawa ng Lord eh. He opened my heart. At nandun lang naman siya eh, sa simbahan. And she was there, ang aking mahal, si Joy. Maraming nagdaan, no? Nag-try kumatok sa puso, pero hindi ko kasi pinag-pray eh. Saka hindi sila pinagbuksan ng Lord. Siya lang. It started with a prayer. Kaya ako sa inyo, yung mga singles po, started with a prayer. And make it a point, it is God who will choose, not you. Yan po ang failure ng tao. Siya mismo lang ang pumipili na makakasama niya sa buhay. Palpak po yun. Palpak. Kayo mismo makapagsasabi. Unless otherwise, one day, pareho kayo naging Kristiyano. So, majesty means impressive stateliness, dignity, and beauty. Ngayon, ang pangalan ng ating Panginoon, kaya gayon na lamang yung kanilang pagkikare para hindi magamit basta-basta, at gumawa pa sila ng visual device para lamang representation ng kanyang majestic name. God's name is eternally majestic. That to use it in vain is synonymous to any kind of grievous sin. Maging maingat. Kung tayo pinag-iingat natin yung mga anak natin, yung mga kaibigan natin, kung sino man sa buhay natin na gamitin ang pangalan natin, lalo na po ang pangalan ng Diyos. Why? Exodus 20 verse 7, pangatlong utos. You shall not misuse the name of the Lord, L-O-R-D, big letters. That would be Adonai. That would be Lord in English, or si Yahweh, your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Minsan nagpe-pray tayo, Lord, natatize naman ako. Naniniwala na, dumadalo naman ako sa mga pag-aaral, sa prayer meeting, sa worship service, pero Lord, bakit po meron pa rin mga panalangin akong napakahalaga naman at napakalinis naman ang aking hangarin, hindi po niyo sinasagot? Maaaring ang isa, ito, nasanay ka, naging manhid ka na, nagamitin mo ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na walang kapararakan. Kapatid, kasama sa Ten Commandments. Kasama po sa Ten Commandments. Kapag kasama sa Ten Commandments, big deal sa Diyos. Yahweh, the great I am, in the New Testament. Kasi kanina pag-usapan na si Yahweh, tapos ngayon, bakit Jesus? Mali pala to eh. Kulto naman tong simbahang ito. Bakit Jesus? Dapat Yahweh is Lord. Alam na natin ang kwento, so hindi na natin pakahabain. Ang sabi sa Exodus 3:14, God said to Moses, I am who I am. Ako'y si ako nga. And He said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Yahweh has sent me to you. Ang sabi naman sa John 8:57-59, fast forward tayo sa New Testament. So the Jews said to Him, kay Jesus Christ, you are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. And you know what? That is Ehyeh. Dahil ang Diyos mismo nagsasabi ko anong pangalan niya. Ehyeh. So ano ginawa ng mga tao nang gamitin ni Jesus Christ bilang pangalan niya, yung Ehyeh? So they picked up stones to throw at Him. But Jesus hid Himself and went out of the temple. Kaya po gusto siyang patayin ng mga tao. Ha? Diyos ka? Kaya po pag merong nagtanong sa atin, kailan pa sinabi ni Jesus na Diyos siya? Ituro mo sa akin. Kapag tinuro mo sa akin sinabi ni Jesus na Diyos siya, ako mismo mananampalataya sa Kanya. This is it. I am. Ginamit niya mismo yung pangalan ng Diyos na kapag siya mismo ang nagsabi, I am. Mga kapatid, Jesus Christ is God in the flesh. The second person of the Holy Trinity. Imagine kung hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, hindi ka actually naniniwala sa Diyos. And yet maraming taong ganyan. Naniniwala kay Yahweh, naniniwala kay Jehovah, naniniwala kay El Shaddai, pero hindi naniniwala kay Jesus Christ. Niloloko lang nilang sarili nila. Ano sinabi sa 1 John? No? Kung wala pa sa'yo, kung hindi ka naniniwala sa anak,
Diba? Kung wala sa iyong anak, wala rin sa iyo ang ama. Because they are one. They are one. So nakita ninyo yung pagiging sobrang kawawa ng mga taong nananampalataya kay El Shaddai, nananampalataya kay Jehovah, naniniwala kay Yahweh, tapos hindi naniniwala kay Jesus Christ. Habang buhay silang naloko ng kalaban. At pag kinamatayan yan, mga kapatid, sa tingin ninyo, sampunta nila. Of course, yes. Dalawa lang naman eh. Kapag tama ang fit mo sa tamang Diyos, you will go to heaven. Kapag hindi, hell. No purgatory at all. Dalawa lang po ang pwedeng puntahan ng kaluluwa ng tao kapag namatay. Langit or impyerno. Sa mga Jehovah's Witnesses, langit, lupa, at impyerno. Kasi meron silang paraiso magpakailanman, no, sa lupa. We don't believe that. Merong 1,000 years na malaparaiso sa lupa, 1,000 years, and that is not eternal. After 1,000 years, everything will go back to heaven. Langit o impyerno. Yan lang po ang pwedeng puntahan ng kaluluwa ng tao kapag namatay. So kung naniniwala ka kay El Shaddai, naniniwala ka kay Yahweh, naniniwala ka kay Jehovah, and yet hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, kawawa ka naman. Nasayang yung pagiging religious mo for the rest of your life. You are deceived. Ang mas lalong kawawa, yung after marinig yung katotohanan, hindi pa rin nakinig. Iba kasi yung talagang bingi sa nagbibingi-bingihan. Iba yung talagang bulag sa nagbubulag-bulagan. Mas doble ang parusa sa kanila. So, paano po ba, magbigay tayo ng ilang examples, paano po ba nami-misuse ang pangalan ng ating Panginoon ni Yahweh? Of course, in the flesh ng ating Panginoon sa Kristo. Number 1, using God's name as verbal expression. Ngayon, naging OMG na lang eh. Kala mo, para bang may maloloko, ibig sabihin yan, oh my God eh. No? Umaling asaw yung danggit, sarap. Oh my God! You know? Pag tinagalog mo, Diyos ko! Imagine, sa mga walang kabagay-bagay, ano? Oh my goodness. Oh my goodness! Buti pa yung goodness eh. Pero yung word na good po, God din yun eh, sa Old English. Oo. Later on lang, habang lumipas ang panahon, yung God, kaya merong Godspeed eh. Godspeed. No? Godness yun eh, yung goodness ngayon. Ang original ng Godness. Alam niyo, nung high school ako noon, maraming salamat sa Lord kasi po wide reader ako eh. Tamad ako mag-aral, mga kapatid. Pero ang pinag-aaralan ko, yung gusto ko. Alam niyo kung ano yung number 1 na librong lagi kong hawak? Hindi pa ako Christian, syempre hindi Bible. Dictionary. I love dictionary. Pinag-aaralan po lahat ng words. Inaalam mo sa nagsimula. I love words. Actually, kaya naging writer ako nung araw. No? Scriptwriter and so on and so forth. Because I love words. Wag lang numbers. Hindi ako para sa numbers. Para sa letra ako, mga kapatid. Dictionary po. Dictionary. Yun ang lagi. Even now, lagi akong bumabalik sa dictionary kasi ayoko mag-second guess eh. Ito siguro ang meaning niya. Sige, siguro ka pa eh. Yan na nga ang Webster's, ang apps. Tignan mo na para accurate. Using God's name as verbal expression. Pangalawa, using God's name for personal gain. Sagutin mo na ako in Jesus' name. Alam niyo yung sa mga Muslim, yung Bismillah. In the name of Allah. Kung saan na ginagamit yan. Pag humingi na salary increase, yala, jeep salary increase, Bismillah, in the name of Allah. Ganun-ganun lang, ginagamit yung Diyos nila. Hindi lamang sila, maging mga Christians na naturingan, ganun din. Ginagamit pa ang pangalan ng Diyos for personal gain. Mag-iingat po. Alam mo, pinag-pray kita kay Jesus. No? Hindi lamang yun. Paano nami-misuse? Using God's name for false testimony. Saksi ko ang Diyos. Yan, daming ganyan nung araw, naalala ko. Especially kapag nag-aaway yung mga matatanda. No? Kapag nag-aaway yung mga matatanda, hindi ako kumain, saksi ko ang Diyos. Laging pasok ang Diyos sa pag-aaway. Kapag nag-aaway, pumapasok ang pangalan ng Diyos. Bukod doon, wala.
Pag nag-aaway lang, hindi, saksi ko ang Diyos. Hindi, ako, saksi ko ang Diyos. Hindi, ako lalo. Pag nag-aaway kapag galit, yan, ginagamit ang pangalan ng Diyos. Hindi lamang yon. Especially false testimony, alam natin, nasa 10 utos yan. Huwag kang sasaksi. Di ba? Nang wala namang katotohanan, kasama yon. Yung false testimony po, kasama sa 10 utos. Especially, pangalan pa ng Diyos ang gagamitin mo. Kaya nga sa husgado, di ba? Nung araw, I don't know kung hanggang ngayon nangyayari siya, pinapatong yung kamay sa Bible. Di ba? Talaga nga bang magsasabi ng katotohanan? The truth and nothing but the truth help you God? Di ba? Tapos nakapatong yung kamay sa Bible. Yun kasi yun. Kasi nasa Old Testament yun, nasa 10 utos, huwag kang sasaksi. Yung false testimony po, kasama sa 10 big deal po yan, mga kapatid. Even now, kapag kayo pinipilit kayo, Kuya Lem? Hindi ba talaga? Hindi ba? Tapos wala namang alam si Kuya Lem. Wala naman siya alam. Nakulitan na siya. Sige na nga, oo na. Para kuyugin lang yung isa, maghahanap ng mga false witnesses. That is against God. That is against God. Hindi lamang yan. Ito, maraming ngayon. Using God's name for worldly applications. Halimbawa, worldly songs. Sangkatera bang mga makamundong awitin, ginagamit pa ang pangalan ng Diyos. Yung pangalan ni Jesus Christ. Ang dami. Kung hindi man yung pangalan ni Jesus Christ, yung mga bagay na makalangit, ginagamit sa mga bagay na makalupa or makamundo. Kaya if I were you again, hindi ko sinasabing wag na kayong makinig ng mga secular music. Piliin po ninyo, mga kapatid. Pinipili yan. Ano sinabi ng Panginoon? Lahat daw ng salitang lumalabas sa ating bibig, ipagsusulit natin. Pati mga kinakanta mo, syempre lumalabas sa bibig mo yun eh. Piliin mo yung mga malilinis na kanta. Pinipili po yun. Bigyan ko ng example sa inyo. Napaka mischievous kasi ng kalaban eh. Halimbawa, yung kanta ni Whitney Houston, Saving All My Love for You, yun ba yun? Diba? Nabasa ko lang sa history book kasi yun eh. Music history. Merong kanta si Whitney Houston, Saving All My Love, no? To You or what? Kung babasahin niyo yung lyrics nun, yung inaawitan niya may asawa. Kung hindi man may asawa, meron ng boyfriend o may girlfriend. O may kabet. Ikaw naman kanta ka ng kanta, like mo, di ba? Saving All My Love for You, kinakanta mo sa misis mo, samantalang ang lyrics ng kanta patungkol sa someone na may asawa na o meron ng boyfriend or girlfriend. Pinipili po, maging matalino tayo, mga kapatid. Be wise, anak tayo ng Diyos eh. Prinsipe sa kaprinsesa ng Diyos, dapat matalino, syempre. So, piliin po ang mga kanta. Kuya Eric, yung kanta ng Black Sabbath, nakita ko yung lyrics, maganda naman eh. Tingnan mo na may mga itsura ng mga yan. Tingnan mo yung mga cover ng album nila. Kulang na lang si Satanas talagang ilagay. O, di ba? Nga pala, anyway, pumasok tayo sa music. Alam ko, paminsan-minsan, na-entice kayo na kahit itong mga instrumento natin ginagamit ninyo sa mga yan. Please don't. Please don't. Alam niyo kung bakit? Naging parte na music ministry. Na-rebuke din po ako ng araw, mga kapatid. Huwag niyo isipin na si Kuya Eric, ito na naman. Because me, myself, dinaanan ko siya. Nasa music team kami, mga kabataan, mga bubut na bubut pa. Tumutugtog, kumakanta. Kumanta ako ng worldly song. Yung pastor, yung pala, nasa bintana na. Simple lang sinabi ng pastor namin noon, mga kapatid, pag po natin gamitin ang simbahan, ang instrumento, sa mga secular songs, nawala na siya. Tinamaan na ako mula noon, mga kapatid. No. So ngayon po sinasabi ko sa inyo, please don't. Mga kapatid, may tenga po ako, alam ko kung ano yung tinutugtog ninyo. Galing din ako sa world, sa kamunduhan, I know. So please, magsawayan po kayo, mga kapatid. Magsawayan po kayo. Si David ba, nabasa niyo sa Biblia, habang kumakanta sa Diyos, after kumanta sa Diyos, nasa inuman naman siya, doon siya nag-harp, si David? Wala! Kung instrumento ng Diyos, sa Diyos lang. Gusto mong tumugtog ng worldly songs, bumili ka, umuwi ka ng bahay, wag sa church. This is the temple of God. Alam niyo yung kwento sa aklat ng Ezekiel? Galit na galit ang Panginoon sa mga priests, no? Galit na galit siya.
Tapos ang ginawa niya, kinuha niya yung kaluluwa ni Ezekiel. Dinampot niya yung kaluluwa ni Ezekiel. Gusto mong makita? Gusto mong makita kung ano ginagawa ng aking mga priests sa loob ng temple? Tingnan mo. Inilusot ng Panginoon yung kaluluwa ni Ezekiel doon sa temple. Ano ginagawa? Worldly. Mga bagay hindi para sa Diyos. Strange fire po ang tawag doon. Anything po na ginagamit mo para sa Diyos na hindi sang-ayon sa standard ng Diyos, strange fire ang tawag doon. Sino ba yung dalawang priest na magagaling na gumamit ng something na hindi para sa Diyos, hindi according sa standard ng Diyos? Sino yung Kuya Jose? Si Nadab saka si Abihu. Sino yung tatay nila? Si Aaron pa ang tatay. Ang kwento kasi ganito, merong eternal fire sa templo ng Diyos. At tingin mo, merong naglalaro ka agad ng music sa isip niya, di ba? Merong eternal fire. Yung pong apoy na yun, Diyos ang naglagay nun. Lahat ng apoy na gagamitin nila templo, dun kayo kukuha ng apoy. Ang ginawa ng dalawa, kumuha ng apoy sa ibang source. Nagalit ang Lord. Ano nangyari sa kanila, Kuya Jose? Patay. Sinunog sila mismo ng apoy. Let's make it upon walang strange fire sa simbahang ito. Dapat standard ng Diyos lahat. Hindi po tao. Uulitin natin yung mensaheng yan. We must be reminded. We must be reminded. And of course, panghuli, example how God's name is misused. Attributing to God's name something which is not. Halimbawa, God told me this and God told me that. Nowadays, maraming ganyan, mga leaders, mga church leaders. Natulog, ang sarap ng tulog niya. Pagkagising, ay mga kapatid, kinausap ako ng Panginoon sa panaginip. Ang sabi ng Lord, tumuloy tayo sa Bahrain. Alam niyo, yung mga ganyang klase ng mga leaders nowadays, religious leaders, mag-iingat po kayo. Mag-iingat. Andiyan na ang Biblia eh. Ano pa ba namang means ng Panginoon para makipag-usap sa'yo? The Bible itself. You know what? The Bible is the Spirit. Kapag binabasa mo ang Biblia, the Spirit of God is talking to you. Tapos na naginip ka, yun ngayon ang basihan mo ng gagawin mo para sa ministry o sa buhay mo. Mag-iingat po kayo. Maraming ganyan. Mga kapatid, kinausap ako ng Panginoon kanina habang nagsisipilyo. Kumbira, ang daming time para kausapin ng Diyos. Nagsisipilyo pa. Manood kayo sa YouTube. Marami pong ganyang klase ng mga claims, yung mga kilalang mga evangelists or pastors. Ang kinalulungkot ko, hindi napapansin o hindi pinapansin ng mga avid fans. Yun po yung tinatawag na fanaticism. Diba, sana isa lang yung pagkakamali eh. Kaso marami eh. Saka diba sana ko yung pagkakamali, nagrepent siya, pasensya na po mga kapatid. Mali po pala yung nasabi ko, ito po ang tama. Eh kaso hindi naman eh, pinangatawanan. Then that person is false. Huwag na kayong susunod sa ganyang klase ng evangelist, ganyang klase ng mga pastor. Kaya lagi kong challenge sa mga Kristiyano, always go back to the Bible. Huwag mong panghawakan yung sinasabi niya. Tao yan eh. Ayan ang Biblia. God. Yung puso't isip ng Diyos nasa Biblia, basahin mo siya. And that's more than enough. Yun ang problema sa maraming tao ngayon, ayaw magbasa ng Biblia. Okay na yung nakikinig na lang. Nakikipamulot na lang ng nalalaman sa ibang tao. Huwag ninyong ugaliin yun. Bumalik kayo sa Biblia, mga kapatid. It's pure. It is pure. Unlike dun sa iba. Ibig mong sabihin, Kuya Eric, huwag na kami makinig sa'yo. Oh, kasi hindi ko naman sinasabing ganun. Pero uriin nyo rin ang mga sinasabi ko, mga kapatid. Let us be Bereans. Kahit si Pablo pa nagsasalita, i-check mo, teka, sabi ni Brother Paul, ganito eh, tingnan nga natin sa Biblia. O sabi ni Brother Peter, ganito eh, tingnan nga natin sa Scriptures. Ganun po dapat tayong lahat. Hindi amen lang ng amen. Mga kapatid, ang 10% po, 20% na. Tapos amen ka na, amen! Sa 10% nga, hirap ka na eh. 20% pa kaya? Ayan pang isa. True to life. Galing kami ng, I think, Bulacan or what. May dadaanan kaming ito talaga nakita ko ng sarili kong mata. Malaking billboard. Ang advertisement ng church, yung tithes nila, 5% lang. Ang ibig sabihin ng tithes, 10. Tapos,
yung tithes nila, 5%, saka nakakita ng ganun. Discounted. Para lang makangalap ng maraming tao. Sabi ko, kala ko yung mga ganito, fantasy lang eh. Sa mga comedy lang, yung pala talagang nangyayari. Nakita ko siya. Mag-iingat po. Mag-iingat po tayo. So last, question to ponder. Sagutin niyo sa sarili ninyo. Are you using the name of the Lord in vain? If yes, stop right away. Itigil po natin mga kapatid. Kasi po hindi tama. Hindi tama. So bilang panghuli, meron po tayong declaration. Sabay-sabay po nating babasahin. 1, 2, 3. Pakibasa po. I shall not misuse the name of the Lord my God. I will use His name to declare His glory, majesty, dominion, power, goodness, mercy, blessing, and salvation. Amen. Okay. Pangalawang beses po yung talagang buong puso. Buong puso. Okay? 1, 2, pakibasa po. I shall not misuse the name of the Lord my God. I will use His name to declare His glory, majesty, dominion, power, goodness, mercy, blessings, and His salvation. Amen. Tayo mo ko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong paalala na maging maayos kami sa paggamit sa inyong pangalan. At makita namin yung majesty. Yung majesty, yung beauty, Panginoon, yung dignity ng inyong pangalan. Thank you, Lord, sa knowledge. But Lord, what we want now, what we need now is wisdom. Yung tamang pagsasapamuhay po nung amin na pag-aaralan, nung pong itinuro mo sa amin. Kaya Lord, maraming salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.